Kamusta mga kalingap mga ka-Adonis? Akalain mo yon? Sa bagay, magpapasko na. Magpapasko na. Kaya marami ang naglalapag ngayon ng hamon. Ng hamon para kainin ng iba sa atin. Depende na lang kung paano natin kakainin at paano natin tatanggapin. Hindi lingid sa bawat isa sa atin ngayon na si Pres Angkay at Pres Jovelito TV Official ay hinamon ang presidente ng mga presidente na patinuin daw yung mga balahurang reactors. Hindi man direktang sabihin, alam natin at mayroon tayong idea na sinasabi nilang mga balahura daw na reactors o yung mga nagmumura, mahilig magmura na kahit na sabihin natin na malapit na ang kapaskuhan na dapat ay pagmamahalan na lang o puro mahalang makikita natin at madidinig natin, may naririnig silang mga mura. Ang tanong dito, bakit ba nagmumura yung mga tao na yun? Bakit ba sila tinuturing na balahura? Ano ba ang extent ng salitang balahura? Itong hamon ni Pres Angkay at ni Jovelito kay Pres Virador ay kakainin kaya ng presidente ng mga presidente? Ano sa tingin ninyo? Sa ganang akin, wala naman akong problema dun sa hamon nila Pres Angkay at ni Pres Jovelito. Ang totoo niyan, lahat naman tayo gusto nating maging maayos ang isang komunidad na walang nag-aaway, walang nagmumura, walang alitan na nagaganap, lalo na sa isang pamilya. At gusto natin ng kaayusan at katahimikan. Kaya nga siguro, hinahamon nila Pres Angkay at Pres Jovelito, itong si Pres of the Pres Virador, para patahimikin, patinuin yung mga balahura na mga reactors sa loob ng kalingap. So sa madaling salita, alam naman natin at hindi nalingid sa inyo kung sino yung mga pinatutungkulan ng mga taong ito. Especially doon po sa group ng mga reactors na mga strikers na sinasabi nilang palamura at balahura. Ito lang ang tanong ko rito. Yung mga grupo ba ng strikers, ano ang pinakadahilan bakit sila nagmumura? Dahil yan ang ating concern, dapat iniisip din natin, tinitignan natin ano ba ang mga dahilan. Bakit sila nagmumura? Bakit sila nagagalit? Bakit ang dating ng kanilang pagre-reaksyon ay pambabalahura sa tingin ng iba at sa tingin ng iba ay pagdedepensa naman sa kalingap? Ano sa tingin ninyo ang mga dahilan? Dito naiisip ko na depende na lang kung anong klaseng hamon ang ibinibigay nila Pres Angkay at Pres Jovelito. Ito bang hamon kay Virador ay para sa ikabubuti talaga ng grupo ng mga reactors, sa watchers, sa strikers, sa BIOS, sa Karepa? O baka naman may iba silang nais na gawin o nais na makita dito kay Pres Virador na para bang hinahamon ang kanyang pagkalalaki, ang kanyang kakayanan, ang kanyang reputasyon na patinuin yung mga sinasabing mga reaktor. Sa ganang atin, walang perpekto sa mundong ito. Alam po natin yan. We cannot judge everybody. Madalas nagkukomento lamang tayo, nakakapansin tayo doon sa mga ikinikilos nila, sa mga sinasabi nila. Ngayon, ito bang mga strikers na ito, yung mga sinasabi nilang nagmumura, basta na lang nagmumura o hindi? Sapagkat kahit naman sino sa atin, ayaw natin na mayroong nagmumura. Yung iba dyan, nagmumura talaga para makipag-away. Yung iba naman nagmumura dahil expression na lang din. Yung iba nagmumura para mailabas yung kanilang sama ng loob. Kahit mismo yung mga miyembro ng strikers na yan, sila ay sasang-ayon sa akin na ang pagmumura ay hindi nararapat. Pero bakit natin nagagawa? Bakit natin nagagawa? Kasi nga, tao lamang tayo. Kadalasan kapag mayroon tayong emosyon, mataas na emosyon, tayo ay may galit na nararamdaman, may mga nakikitang bagay na hindi karapat-dapat. Ito ang nagbubunsod sa atin para makapagsalita ng hindi maganda. Pero hindi naman ibig sabihin na buong buhay mo araw-araw na kahit wala kang dahilan na nakikita, wala kang pangit na nakikita, ay magmumura ka ng magmumura na lang. Hindi naman siguro ganon. No? Hindi ko tinotolerate at hindi ko sinasabi na sinasang-ayunan yung ginagawa nila. Ang sinasabi ko lamang dito, mayroon tayong mga kanya-kanyang kadahilanan. Mahirap kasi na basta na lang tayo babato din ng putik sa iba, samantalang yung ating mga sarili ay may makikita din sa atin. Sinasabihin natin na mga chismoso o sinungaling yung iba, samantalang ikaw naman ay two-timer. Samantalang ikaw naman ay mapanira. Samantalang ikaw naman ay tamad. Hindi ka responsable. Hindi ka sumusunod sa mga alituntunin. So,
Anong pinagkaiba nun? Sinungaling ka, inggitero ka, mapanira ka. Ito ay mga bagay sa bawat isa sa atin, no? Walang exempted dito, ako man o kung sino man sa atin dito, yung mga bagay na pangit sa ating mga sarili. Kasi mahirap na magsalita na patinuin natin ang isang tao samantalang lahat tayo ay subject dito. Ang sa tingin ko rito, kung ipapasa natin at hahamunin natin, ilalapag natin ang hamon kay Presbyrador, dapat alam din naman natin na kaya nating gampanan yan. Hindi ko sinasabi na hindi nyo kayang gampanan, kasi kadalasan, hindi naman natin kailangan hingin o hamunin ng isang tao. Yung mga sinasabi nating palamura at balahura, naniniwala ako na mapapasunod natin yan. Naniniwala ako na kaisa natin yan kahit papaano sa katahimikan at kaayusan. Nga lamang may mga bagay-bagay na hindi maiiwasan, lalo na hindi natin mapigilan yung bugso ng ating damdamin. At naniniwala ako na alam din naman ni Pres Angkayan at ni Pres Jovelito. Parang ganito lamang yan eh. Ang respeto ay hindi natin kailangan hingin. Ang respeto ay kusang ibinibigay sa atin kapag nakita nila na tayo po ay respeto. Naniniwala naman ako na kayang gawin ni Presbyrador yan, na patinuin, pakiusapan, ayusin, gawing maayos at tahimik ang komunidad ng Kalinga pagdating sa hanay ng mga reactors. Sapagkat naniniwala uli ako na mayroon silang paggalang at respeto kay Birador at madali lamang sa kanila na sumunod dahil alam nila na si Birador ay karapat-dapat na bigyan ng respeto. Kayang-kaya nilang ibigay yan kay Birador na kahit hindi hilingin niya ni Presbyrador ay susunod itong mga tao na ito. Ngayon, ang tanong dito, kagaya ng hamon na binalik na hamon ni Presbyrador sa kanila na si Pres Angkay na lang ang humawak, magagampanan ba nila? Sa tingin ko hindi. Bakit? Bakit hindi sa hinahamak ko yung kakayanan ni Pres Angkay o kahit si Jovelito? Depende kasi ito kung sino yung kausap mo. Kung kayo ay may mga personal na alitan at mga bagay na hindi pagkakaintindihan at again sa bawat isa, mahihirapan tayo na patinuin yung mga tao. Kasi hindi kanila nire-respeto. Kasi mayroong kayong alitan. Kasi mayroong kayong laban sa bawat isa. Kaya yung hamon ni Jovelito, ni Pres Angkay kay Birador, at this point, at this stage, hindi rin nila magagawa mismo at hindi rin nila tatanggapin yung sarili nilang hamon sakali na ibalik ito sa kanila ni Pres Birador. Naiintindihan ko yung point nila Pres Angkay at ni Jovelito. Naiintindihan ko rin yung point ni Pres Birador na kapag yung hamon na yan ay binalik dun sa dalawa, sila mismo ay hindi rin nila magagawa. Ngayon, paano ito magkakaroon ng katuparan? Yung pagpapatino at pagkakaroon ng kaayusan. Simple lamang ang solusyon diyan sa mga hamon na yan. Una tigit sa lahat, pagpapakumbaba. Kapag ang bawat isa nagkaroon ng pagpapakumbaba, naiintindihan ang side ng bawat isa, naniniwala ako na magkakaroon ng kaayusan. Hindi mo na kailangan pagsabihan yan sapagkat kapag nakita nila na sincero ang pag-aayos natin sa mga bagay-bagay, sila na mismo ang hihinto sa pagmumura. Sila na mismo ang hihinto sa sinasabi ninyong pambabalahura. At dito sa parte na ito, pag dumating ang pagkakataon na ito, hindi na natin kailangan maghamon pa. Sapagkat bawat isa sa atin, karapat-dapat na sa pagkakasundo, pag-aayos at pagkakaisa. Yun lang.